Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Bagyong Marce humina matapos 2 beses maglandfall sa Cagayan. Panibagong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility binabantayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na susubaybayan ang pagbangon ng mga nasalantang lugar dahil sa bagyo. Rehabilitasyon ng mga lugar na hinagupit ng kalamidad, tututukan. Hagupit ng Bagyong Marce naranasan sa Cagayan. Mga poste at puno nagtumbahan. Ilang infrastruktura nasira. Department of Budget and Management sinigurong handa ang gobyernong suportahan ang mga lugar na nasalanta ng mga kalamidad na humagupit sa bansa. At LRT-1 Cavite Extension Phase 1 magsisimula na ng operasyon ngayong Nobyembre ayon sa Department of Transportation. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa. Bagyong Marce unang nanalasa sa Santa Ana, Cagayan. Mga puno at poste ng kuryente nagtumbahan habang ilang infrastruktura nasira. Ang detalye sa balitang pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Sa gitna ng matinding buhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin na dala ng Bagyong Marce, aktibong kumilos sa mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at iba pang augmentation team nito sa ikinasang forced evacuation sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Batid ng mga otoridad na pahirapan ng pagpapalikas sa mga residente na saka lamang humiling na ma-rescue nang direktang maramdaman ang tindi ng epekto ng bagyo nitong Huwebes. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng Bagyong Marce ang istasyon ng pulis sa bayan ng Santa Ana kung saan nasira ang pinto at kisame nito. Sanib puwersa naman ang mga pulis sa paglalagay ng panangga sakaling muling humagupit ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, ipinanawagan ni Santa Ana Cagayan MDRRMO Chief Marion Miranda ang karagdagang tulong gaya ng pagkain at gamot para matiyak na hindi magkukulang ang supply para sa inilikas na residente. Mayroon na po sa barangay po, mayroon na po silang inihanda po, pero yun nga po, sa ganitong kalakas na po niya ay talagang magdagdaan po, sumalamang nakukulangin po. Dito naman sa local level po, hindi po kami makagalaw kasi sobrang lakas po ng hangin at saka ulan po kayo sir, talang binabayo po kami. Ayon naman kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, tiniyak nito na asahang magpapatuloy ang pagpapabot ng family food packs at tulong pinansyal sa iba't ibang lugar sa bansa na sinalanta ng magkakasunod na bagyo. Plano rin ng DSWD na ilunsad sa susunod na buwan ang ready-to-eat food packs na idadagdag sa family food packs na ipinagkakaloob sa mga biktima ng bagyo. May ulam, may kanin na rin na luto. You just dip it in hot water and you could already serve that. Meron din pong mga ibang mga laman yung ready-to-eat food natin na mga biscuits and then food items for pregnant or lactating mothers. Kasalukuyan namang nasa bayan ng Gonzaga sa Cagayan ang Storm Chasers team ng Pag-asa para makalikom ng real-time at wastong datos kaugnay sa Bagyong Marce. Magtatagal ang Storm Chasers team sa lugar hanggang sa lumipas na at wala ng gaanong epekto na nararamdaman dulot ng Bagyong Marce. Mula sa PBS Radyo Pilipinas News, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Maagang naghanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa epekto ng Bagyong Marce, gaya ng DSWD na nagpadala agad ng relief items sa iba't ibang munisipalidad. Nagsagawa naman ng emergency rescue ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team sa isang barangay sa bayan ng Gonzaga. Si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Bago pa man maglandfall ang Typhoon Marce, ay nakaposisyon na ang Department of Social Welfare and Development. Mabilis na nabigay ang Field Office 2 ng relief items sa iba't ibang munisipalidad. Nagbigay ng relief food packs, sleeping kits at family kits sa mga bahay ng Kamalinyugan,
Apari at Lalo. Maaga ring naghanda ang Philippine Coast Guard sa epekto ng Bagyong Marce. Naka-alert status ang PCG para sa pagpapatrolya at posibleng pag-rescue. Nakapwesto ang 50 miyembro ng Coast Guard District Northwestern Luzon sa bayan ng Claveria. Nagsagawa ng emergency rescue ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team sa Barangay Tapel sa bayan ng Gonzaga. May mga matatanda rin po tayong mga kailangang i-rescue dito, katulad po ni nanay. Aabot sa 50 individual ang inilikas matapos masira ang kanilang mga tahanan. Sila rin ang mga residente na tumanggi sa preemptive evacuation kaya naipit na sila sa bagyo. Ligtas naman silang nadala sa evacuation center sakay ng truck. Nagbigay naman ng free charging ang TFLCQRT Gonzaga Station sa mga mag-aaral ng Cagayan State University. Kailangan kasing mag-update ang mga estudyante sa kanilang magulang habang sila'y nasa boarding house. Mula sa PTV Manila, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Nakahanda nang ipamigay ang libu-libong family food packs ng DSWD sa mga pamilyang tatamaan ng Bagyong Marce. Sa ngayon ay nakaimbak ang mga family food packs sa mga storage facilities sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ayon kay Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dublao, nakapagbigay na ng 250 family food packs at 250 non-food items ang DSWD Field Office 2 Cagayan Valley sa mga lumikas na residente sa coastal area ng Macanacon, Isabela Province. Bukod dito, may pondo pang family food packs ang DSWD na mahigit 1 milyon at nakahanda ding ipamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Nagdagdag din ng DSWD ng production hub sa Central Luzon. Layo nitong mapabilis ang pamamahagi ng family food packs sa Region 1, 2 at CAR. Balita naman mula sa PNA, may nakahanda ng 105.5 million pesos na budget para sa mga nasalanta ng Bagyong Marce. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Cordillera, mayroong sapat na pondo para sa mga bayan na maapektuhan sa Northern Luzon, kung saan may higit 100 million pesos worth ng family food packs at non-food items na nakapreposisyon na sa mga probinsya. Dagdag pa nila, halos 3 million pesos worth naman ang naka-standby na pondo sakaling may mga bayan na kailanganin ito. Sa ngayon ay nasa 22 ang mga bayan na apektado sa probinsya ng Abra, Apayao at Mountain Province. Samantala, pansamantala namang nananatili sa 24 na evacuation centers ang mga pamilyang inilikas sa rehiyon. Mas nagiging handa na ngayon ang mga Pilipino sa kalamidad kumpara nitong mga nakalipas na taon. Base ito sa ginawang Harvard Humanitarian Initiative Nationwide Survey. Lumabas sa survey na 42% ng mga Pilipino ay naging handa sa kalamidad sa nakalipas na 7 taon. Ginawa ang survey mula Pebrero at Marso ngayong taon kung saan tinanong ang higit sa 4,600 na mga Pilipino. Pinakahanda sa kalamidad ang mga pamilya sa Cordillera Administrative Region. Sumunod ang Central Visayas at Western Visayas. Mababa naman ang level ng pagiging handa ng mga Pilipino sa kalamidad sa Davao Region, Negros Island at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa pang-11 pwesto naman ang Metro Manila sa disaster preparedness o mas mababa sa national average na 19.2. Handa na ang lalawigan ng Aurora sa posibleng epekto ng Bagyong Marce. Katunayan, nakaposisyon na ang kanilang mga kagamitan, partikular ang mga gamit pang rescue. Si Michael Taroma ng PAA Central Luzon sa Balitang Pambansa. Good morning, Ace. Tiniyak ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang kahandaan sa posibleng maging epekto ng Bagyong Marce sa lalawigan. Ayon kay PDRRMO, Chief Elson Egarge, on standby na ang kanilang mga asset na may kinalaman sa logistics at rescue operation tulad ng speedboats, rubber boats, rescue truck at ambulansya at ang kanilang mobile command and control center vehicle o MOCO. Tiniyak din ni Egarge ang kahandaan ng mga evacuation centers, food at non-food items na kinakailangan kung sakaling magkaroon ng paglikas ang mga kabahayan na nasa coastal areas ng probinsya. Samantala, nananatiling nasa blue alert status ang Emergency Operation Center ng PDRRMO bilang bahagi ng Emergency Preparedness and Response Protocols ng lalawigan.
Kaugnay nito, ipinagbawal na ang paglalakbay sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat na dumadaan sa loob ng Coast Guard Station Aurora Area of Responsibility upang maiwasan ang anumang aksidente. Nagpaalala naman si Igarge sa mga kababayan na mahalagang magkaroon sila ng kopya ng Emergency Medical Service Hotline at patuloy na makibalita sa kanilang mga social media platform upang maging updated sa mga warning at advisories na may kinalaman sa Bagyong Marce. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Michael Taroma para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Michael Taroma. Puspusan ang pag-agapay ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan sa mga residenteng inilikas bunsod ng paghagupit ng Bagyong Marce. Katuwang nila rito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DSWD na walang patid sa pamahagi ng tulong. Si Oliver Bakay ng Philippine Information Agency para sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy ang buhos ng malalakas na ulan at hangin sa malaking bahagi ng Cagayan. Kaya naman puspusan ang naging paglilikas sa mga mamamayang nakatira sa mga alanganing lugar. Ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno ay agad nagpaabot ng tulong sa mga nasa loob ng evacuation center. Dahil sa sunod-sunod rin ang pagkakaroon ng bagyo sa Cagayan Valley, ay may mga nag-request na ng karagdagang mga relief goods sa DSWD para sa mga apektado ng Bagyong Marce. Meron na rin nag-request coming from the municipality of Apari at Pamplona at ang Camalanyugan. So at inaasahan natin yung iba pang municipalities ay magre-request din po sila ng additional family food packs dahil nga po nagkaroon po ng mga preemptive evacuation. Ayon sa DSWD, sapat ang mga relief packs na maipapamahagi sa mga maapektuhan ng bagyo. Agad ding nag-deploy ng rescue teams at rescue assets ang Cagayan Valley DRRMC, katuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang PNP, AFP Coast Guard, Navy at mga local DRRMCs. Sa Santa Ana, kung saan mas malapit ang mata ng bagyo, ay nagtulong-tulong ang mga mangingisda para iahon sa ligtas na lugar ang kanilang bangka. Ang mga opisyal ng lungsod ng Tugigaraw naman ay nag-ikot-ikot sa mga barangay na nasa alanganing lugar upang siguruhing nakalikas na ang mga madalas mabaha. Please evacuate and keep safe dahil hindi lang mo buhay ninyo yung may problema doon pag nagkataon. Pati po yung mga rescuers natin, ayaw naman po natin na mapasubo sila ko. Siniguro rin ng DSWD at ng RDRRMC Cagayan Valley na handa ang Rion 2 na magbigay ng tulong sa mga kalapit na rehiyon nito kung sakaling kailangan nila ng pagbibigay ng relief goods sa mga maapektuhan ng bagyo. Mula sa Philippine Information Agency Cagayan Valley, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Humina pa ang Bagyong Marce matapos 2 beses na maglandfall sa probinsya ng Cagayan. Pero hindi pa man nakakalabas ng bansa, may isa na namang low pressure area sa labas ng PAR. Ang binabantayan ng Pag-asa, ang update sa lagay ng panahon alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Simon Magubsya. Magandang umaga po Sir Simon. Magandang umaga po sa inyo, sa inyong mga tagapakinig. Ito po ang latest update sa Bagyong Marce. Si Bagyong Marce ay humina na at nasa kanluran ng Ilocos Norte. Bagamat humina na, ito pa rin ay nasa typhoon category. Kanina alas 4 ng umaga, ang mata ng Typhoon Marce ay tinatayang nasa coastal waters ng Pasiking, Ilocos Norte. May lakas na taglay na 155 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot sa 215 km per hour. Kasalukuyang kumikilos sa west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Dahil kay Bagyong Marce, may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 4 pa rin sa Ilocos Norte, the northernmost portion of Ilocos Sur, the northern portion of Abra, the northwestern portion of Apayao, the northwestern portion of mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa southern and western portion of Taboyan Islands, northern and western portion of Cagayan, the rest of Apayao, the rest at central portion of Apra, and the northern portion of Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa southern portion of Batanes, the rest of Buyan Island, the rest of the mainland Cagayan, the northern and western portion of Isabela, the rest of the Abra, Kalinga, Mountain Province, the northern portion of Ifugao, the northern portion of Benguet, the rest of Ilocos Sur, the northern portion of La Union. Signal number 1 pa rin sa the rest of the Batanes,
the rest of La Union, Pangasinan, rest of Ifugao, the rest of Benguet, the rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern and central portion of Aurora, the northern portion of Nueva Ecija, and the northern portion of Zambales. Sa mga pag-ulan naman po, asahan ngayong araw ang heavy to intense sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, samantalang moderate to heavy naman sa Kalinga, La Union, Cagayan. Sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayo mag-ingat at paghanda po sa pagbanta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Meron din po tayong nakataas na gale warning sa mga seaboard ng Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya delikado pa rin po pumalaot yung mga nabanggit na mga seaboard sa mga area na ito. Sa Simasi, maaaring lumabas na ng PAR sa bukas ng hapon o gabi. Dito naman sa Metro Manila, ngayong araw ay asahan na makakaranas pa rin ng bahagya hanggang sa maulap sa kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulod at pagkila. Yan lamang po yung latest sa ating DOST Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Simon Magumsya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Simon Magumsya. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tututukan niya ang pagbangon ng mga lugar na nasalanta ng bagyo, partikular na ang rehabilitasyon ng mga hinagupit ng kalamidad. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Ace, ayon sa Pangulo, hindi sapat na dumarating na lang ang report o ulat sa kanyang tanggapan sa gitna ng ginagawang recovery efforts ng pamahalaan para maibangon ang mga nasalanta nating kababayan ng mga nagdaang bagyo. Pagbibigay din ng Chief Executive, titiyakin niyang personal na makita ang progreso o itinatakbo ng ginagawang pagbangon ng mga nabiktima ng nagdaang kalamidad. Kaya naman asahan na muling magbabalik ang punong ekutibo sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Pagdating sa kalamidad, hindi po ako makukontento sa mga ulat na pinapadala sa akin. Ang gusto ko lagi ay personal na matunghayan kung totoo nga na umuusad ang mga pagbangon sa mga nasalantang lugar. Bukod sa personal na gagawing inspeksyon sa rehabilitasyon, siniguro ng punong ekutibo na patuloy niyang gagawin ang personal na pangangasiwa sa paghahatid ng tulong. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang matiyak na maaabot ang tulong ng mga nangangailangan maging sa liblib na lugar. Bagamat matagal nang marangkada at patuloy ang daloy ng mga tulong sa mga probinsyang tinamaan, pupuntahan ko pa rin sila upang personal na pangasiwaan ang paghatid. Bukod sa personal na gagawing inspeksyon sa rehabilitasyon, siniguro ng punong ekutibo na patuloy niyang gagawin ang personal na pangangasiwa sa paghahatid ng tulong. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang matiyak na maaabot ng tulong ang mga nangangailangan maging sa liblib na lugar. Kamangalawa ay nagatid ng tulong pinansyal ang Pangulo sa mga mangingisda, magsasaka at pamilya mga nasalanta. Higit 100 milyong pisong tulong pinansyal ang pinamahagi sa pangunguna ng Pangulo sa mga biktima ng kalamidad sa Camarines Sur at Albay. Ikalawang pagbisita na iyon ng Pangulo sa Region 5 na kung saan ay umabot sa 130 million pesos ang pinaabot ng Pangulo sa unang pagbisita nito. 50 million pesos ang pinagkaloob sa Albay, 30 million pesos naman ang ibinigay sa Naga City at 50 million pesos din sa pamahalaan ng Camarines Sur. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Sapat ang pondo ng pamahalaan para sa relief operations. Ito ang tiniyak ni Budget Secretary Amina Pangandaman kasunod ng ulat na kakaunti na lang ang pondo ng pamahalaan para sa kalamidad o Quick Response Fund. Ayon kay Pangandaman, ang Quick Response Fund ay hinahati-hati sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Social Welfare and Development at Department of Public Works and Highways na humihingi ng dagdag pondo o Quick Response Fund dahil paubos na bunsod ng sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo sa bansa. Nais din aniya ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may backup na pondo kung kinakailangan.
Sinabi ni Pangandaman na mayroon pa naman itong 7 bilyong pisong contingent fund ang Pilipinas na maaaring gamitin sa relief operations. Nakahanda ang Department of Trade and Industry na tulungan ang mga maliliit na negosyo na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Katunayan, nakipag-alyansa ang DTI sa Small Business Corporation para ilunsad ang Enterprise Rehabilitation Financing. Lain itong pautangin ang mga maliliit na negosyanteng naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ang kagandahan pa nito, maaari silang makautang ng 300,000 pesos na babayaran sa loob ng 3 taon na walang tubo o interes sa unang taon. Sa pangalawang taon, papatawan lamang sila ng 1% interest. Mayroon din silang 3 buwang palugit o grace period sa interes o tubo at principal. Magtatagal ang loan program hanggang December 31. Bisitahin lamang nila ang SB Corporation Loan Portal. Buong suporta tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalakas sa puwersa ng Philippine Marine Corps. Kasabay nito o ito ng pagkilala sa mahalagang gampanin nito pagdating sa depensa ng bansa, gayon din sa pagresponde sa panahon ng sakuna. May balitang pambansa si Kenneth Pasyente ng PTV. Sa pagdiriwang ng ika-74 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Marine Corps, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng naturang puwersa, lalo na sa pagdepensa ng bansa. Gayon din ang kanilang papel sa pagprotekta sa taong bayan, pagsulong sa kapayapaan at pagtatanggol sa sovereignty ng Pilipinas. Your unwavering commitment to duty, whether on land or on sea, has been instrumental in shaping the security landscape that we continue to build on today. Your contributions not only ensured our safety, but have also reinforced the very foundation of our shared future. Batid daw ng Pangulo ang bigat ng responsibilidad ng pagiging Marine Corps, lalo na't siya mismo ay sumailalim sa training noon. Malaking asset daw ang Marine Corps sa layunin ng pamahalaan na tugunan ng insurgency. Gayon din ang kanilang papel sa panahon ng sakuna. When disaster and calamity strike, you also stand ready to bring swift relief and critical aid to our people. In these crucial moments, the Marine Corps steps forward to help us recover, striving to reduce the devastating impact of natural disasters on our communities. We recognize that the challenges you face now are growing more and more difficult. To defend our islands, to secure our shores, protect our people across the archipelago, each one of these is a pivotal task. Bilang espesyalisadong puwersa para sa depensa lalo na sa mga baybayin ng bansa, muling iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang pangako ng pamahalaan na suporta sa pagpapalakas pa ng organisasyon sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. We are committed to building a stronger and more comprehensive defense posture by investing in modern infrastructure, upgrading facilities that will boost your operations. We will continue to prioritize modernization, ensuring that your defense capabilities align with our nation's strategic needs. Pinangunahan din ng Chief Executive ang pagkilala sa 8 individual sa kanilang natatanging kahusayan sa PMC. Tiniyak naman ng Pangulo ang mas ligtas na mga kalsada para sa mga Pilipino. Kasunod yan ang courtesy call sa kanya ni UN Secretary General Special Envoy for Road Safety, Jean Todd sa Malacanang. Napag-usapan ng dalawa ang pagpapalakas pa ng road safety sa bansa na nakaangkla sa 2021-2030 Decade of Action for Road Safety Goals. Giit ng Pangulo na ang mga lansangan ay ginawa para magtugtong sa bawat Pilipino. Dadalo rin daw ang bansa sa Global Dialogue sa Ministerial Conference sa Morocco. Ayon pa sa Pangulo, malaking bagay ang pagbisita ng UN official dahil na rin sa safety concerns pagdating sa milyon-milyong Pilipino na gumagamit ng motorsiklo, kung saan na itatala ang mataas na porsyento ng aksidente sa mga ito, bagay na dapat tugunan ayon sa Pangulo. Pumayag ang Pangulo sa mungkahin nito na bumuo ng task force na makikipagtulungan sa UN para isulong ang road safety. Hiningi rin ng Pangulo ang tulong ng private sector sa rekomendasyon ni Todd na mas paigtingin pa ang pag-produce ng durable helmets para sa riders. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.
Balitang nakalap mula sa PNA, tinatayang nasa 339 million pesos worth of humanitarian aid na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa Bicol Region. Ayon sa DSWD Field Office 5, ito'y para sa mga residente nilang labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Nasa 35,000 na rin ang family food packs na naipamahagi ng Kagawaran. Kaugnay niyan, hindi naman bababa sa 460,000 ang mga pamilyang naabutan ng tulong sa rehiyon. Nagpaabot rin ang kanilang lokal na pamahalaan ng higit 20 million pesos worth of financial assistance sa mga residente na nasa ilalim ng Individual Crisis Situation o AICS at ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng rehiyon sa tulong na kanilang natanggap, lalo na kay DSWD Secretary Rex Gatchalian at President Ferdinand R. Marcos Jr. na nakapagbahagi ng 50 million pesos cash aid para sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur at Albay. Alamin natin ang update sa mga kababayan natin sa Batanes na nakaranas ng 2 araw na pag-ulan sa lugar. Si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas Batanes sa Balitang Pambansa. Simula kahapon ay humupa na ang halos 2 araw na walang humpay na pag-ulan at mga malakas na pagbugso ng hangin sa probinsya ng Batanes na nagsimulang maramdaman sa probinsya simula nitong Martes. Nakapagtala ng 24 na pamilya o 77 evacuees ang lalawigan ng Batanes dahil sa Bagyong Marce. Sa pinakahuling datos ng TDRRMC, ang Basco ay mayroong 4 na families at 24 na individuals, habang ang iba na ay mayroong 3 pamilya at 5 individual. Pinakamaraming evacuees sa bayan ng Mahataw na mayroong 17 pamilya o 48 individuals. Wala namang mga evacuees na naitala sa bayan ng Uyugan. Samantala, passable naman ang lahat ng daan maliban sa Sitio Tocon kung saan may naitalang landslide at sa bayan ng Sabtang na mayroong naitalang rockslide. Tutulak naman ang clearing operations lalo na at maayos ng panahon sa probinsya at kalmado na rin ang karagatan. Mula sa Radyo Pilipinas, Batanes, Rodeline Amboy para sa Balitang Pambansa. Magandang balita po sa mga commuter dahil magbubukas na sa susunod na linggo ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Nasa 80,000 pasahero ang inaasahang makikinabang dyan. Si Isaiah Mira Fuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Tama ka dyan, Ace. Magandang balita para sa ating mga commuter dahil simula sa November 16, magbubukas na ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Makalipas ang mahigit 6 na taong paghihintay, bubuksan na sa susunod na linggo ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Magkakaroon ng karagdagang 5 istasyon sa ilalim ng Phase 1. Ito ay ang Redemptorist, Asiana Station, Near Road Station, PITX, Ninoy Aquino Avenue Station at ang Dr. Santos Avenue Station. Inaasahang magbubukas ang Phase 1 ng LRT Cavite Extension sa November 16. Ito mismo ang kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista. May habang 6 na kilometro ang bubuksan na bagong linya ng LRT1. Inaasahang aabot sa 80,000 pasahero kada araw ang karagdagang masaserbisyuhan ng LRT1 dahil sa karagdagang istasyon na ito. Dagdag ito sa kasalukuyang mahigit na 320,000 daily ride ship ng LRT1. Aabot sa 30 minuto ang oras na matitipid ng mga commuters kapag nabuksan na ang karagdagang linya ng LRT1. Mula sa dating 20 kilometers na haba ng LRT1, ngayon aabot na ito sa 26 kilometers. Ayon sa pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, maagang Christmas gift daw ito para sa mga residenteng nakatira sa mga lugar malapit sa bagong linya ng tren. Umaasa rin ang pamahalaan ng malaking ambag ito para mabawasan ang mabigat na traffic. Ito ang pinakaunang railway project na bubuksan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ace, nasa likod ko ngayon ang isa sa pinakabagong istasyong bubuksan sa susunod na linggo. Ito ang Redemptorist Station. Kung makikita mo sa aking likuran, Ace, simple lang ang itsura nito pero napakaganda at mas malaki raw ito kumpara sa ibang mga istasyon. Samantala, sa mga nagtatanong nating kababayan kaugnay ng Phase 2 and 3 ng Cavite Extension, ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, kasalukuyan pa daw itong nasa planning stage dahil kasalukuyan pa nilang inaayos ang mga right-of-way issue. Pero target nila na matapos o makumpleto ang linya ng Cavite Extension sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Mula sa PTV, Isaiah Mira Fuentes para sa Balitang Pambansa.
Maraming salamat ay Saya Mirafuentes. Nagpapatuloy ang programang Bakuna Eskwela ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa mahigit 1 milyong mga bata ang nabakunahan para sa measles at measles rubella. Higit 1 milyon din para sa tetanus diphtheria vaccine, habang halos 300,000 batang babae naman ang nabakunahan ng HPV vaccine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC. Sinamahan mismo ng hands-on mom na si Abigail ang kanyang 6 na taong gulang na anak para mapabakunahan ng para sa tigdas, rubella, diphtheria at tetanus sa Angelo Loyola Senior High School sa Cavite, na bahagi ng Bakuna Eskwela ng Department of Health, katuwang ang Department of Education. Importante may vaccine ng bata kasi lalo yung panahon ngayon, hindi tayo sure. Maraming sakit na lumalabas, may mga possibility na hindi natin alam kung ano yung virus na dadating. Kaya mas important na kumpleto yung bata sa vaccine para safe sila sa labas ng bahay. Importante din siya sa parent kasi mas less sa gastos kung hindi sila magkakasakit ng malala. Para naman kay Mommy Michelle, malaking bagay ang vaccination drive na ito upang maipaliwanag rin sa kanyang anak ang importansya ng pagpapabakuna. In-educate ko siya na kailangan mo to kasi sa panahon ngayon mahirap talaga magkasakit. So ito, binigay ng government so para sa kalusugan nyo. Ayun. Then sa tetano naman po is, kunwari magkasugat sila ng ganon. So hindi ganon kalala ang magiging epekto sa katawan nila. Yung measles, so yung tigdas, so napakahalaga po kasi talaga sa health nila yan. But just in case pag naka-outbreak, hindi sila matatamaan. Ipinaliwanag naman ng DOH ang mga posibleng adverse effect ng bakuna. After vaccination, yung karaniwan sinasabi natin, masakit yung site, maaaring magkalagnat, pwede rin kumate. Ang ating advice yan, bumalik po sa ating health center upang mabantayan. Ano po, at yan po naman, binibigyan naman natin pangkaraniwan ng ating mga paracetamol, para sa lagnat, at kung kailangan po, nakahanda po naman ng ating health facilities to provide services. Sa datos ng DOH, umabot na sa mahigit 1 milyong mga batang nabakunahan para sa measles at measles rubella. 1 milyon din naman para sa tetanus diphtheria vaccine at halos 300,000 naman para sa mga batang babae na nabakunahan ng HPV vaccine. By now, we are almost 28%, di ba po ASEC? So hopefully by end of November, we can reach at least 50%. Umiikot naman po tayo at best effort po ang Department of Health and the DepEd to come up with a better percentage dun sa mga mababakunahan. Magpapatuloy naman ang programang Bakuna Eskwela hanggang sa katapusan ng Nobyembre, kung kaya't hinihikayat ng ahensya ang mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak, lalo pa ito ay magsisilbing proteksyon sa kanila laban sa mga vaccine-preventable diseases. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamaya alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.